Hello, good morning, brothers and sisters, everyone. So, a Bible verse reflection, Filipino version. So, the Bible verse is 21, Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, ibig sabihin, guys, alam ng Panginoon ang plano niya para sa'yo. Alam niya na, hindi ka pa pinapanganak, alam niya na ang nararapat para sa'yo. Alam niya na kung ano ang dapat kang maging, yung best version mo, yung version mo na gusto ng Panginoon na maging ikaw, meron na. May nakalaan na dun. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon ay hinahanda ka ng Panginoon para maging ikaw yun. Pero sa kasamaang palad ay hindi natin nakiklaim, hindi tayo nagiging kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Kasi nga yung free will na yon, mas pinipili natin yung gusto natin. Yung gusto ng ibang tao, madalas nga yung gusto pa ng ibang tao, lalo na yung kung kadugo pa natin, hindi na natin nagagawa yung plano ng Panginoon para sa atin. So, ang pinaka main topic ng Bible verse na ito ay napakaganda ng plano ng Panginoon para sa atin. Kaya pag magtiwala tayo sa Kanya. Kasi ang mga plano niya para sa atin, para sa hinaharap natin, para sa present natin, yan. Yung mga alam niyo makakabuti para sa atin, kung saan tayo sasaya talaga. Yung at peace ang puso natin kapag ginawa natin yung bagay na yun. Binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng lakas ng loob, binibigyan tayo ng talino, ng lakas, at lalo na ng buhay na magpatuloy. Kaya kung may mga kamag-anak tayo mamamatay, may mga taong mawawala sa buhay natin, may mga bagay na hindi mapapa sa atin, katulad ng mga pagkapanalo, yung mga bagay na gusto nating mabili o makuha, hindi natin nakukuha. Bakit? Kasi yung mga bagay na yun hindi para sa atin. May mga bagay na mas deserve natin, mas alam ng Panginoon na deserve natin. So, magtiwala lang tayo sa plano niya. Habang tayo gumagalaw, habang tayo may ginagawa, habang ginagawa natin yung best natin sa ating mga buhay, habang we deal with our struggle sa buhay, magtiwala tayo, magdasal tayo sa Kanya, humingi tayo ng advice sa Kanya. Kasi wala kapag ikaw isang tao na umaasa sa ibang tao para matulungan ka, that's not how the world works, bro. Sis, hindi ganun. Parang yung tipong gusto mong humanap ka ng kakampi mo para hindi ka nag-iisa, para hindi ka kawawa. Ang kailangan mong gawin ay ang Panginoon. Doon pa lang sa part na yun, panalo ka na. Wala akong kakampi, wala nagmamahal sa akin, yan Diyos. Habang buhay, nandiyan na yan sa buhay mo. Ang dami nga yan, si God, si Jesus Christ, Mama Mary, lahat ng santo, lahat ng yung Holy Spirit pa, yung kaluluwa mo na nandiyan kasama mo palagi, nabigay ng Panginoon sa atin, yung buhay na yan, yung katawan na to. Ang dami mong dapat ika-appreciate sa buhay, hindi yung wala si ganito, namatay yung kamag-anak ko, wala si ganito. Hindi tayo nasa isa't isang sapatos para maramdaman ang sitwasyon ng bawat isa, pero gaano man kahirap yung nararamdaman mo, may mas mabigat na nakakaranas ng problema. Isipin mo na kung mabigat yung nararamdaman mo ngayon, tingin mo sobrang lala na ng pinagdadaanan mo, may mas malala pang tao na naghihirap dyan sa yung pinagdadaanan na yan. Kung yung problema mong yan isisiw pa lang, kaya wag nating masyadong yung pagka-problema mo. Kung kayang gawa ng paraan, hindi yung kailangan magtatanong ka pa. Kung kaya mo namang gawin, minsan may mga bagay na sa Diyos lang natin nilalapit yun. Hindi na natin kailangan lumapit sa tao. Kasi ang tao, instrumento lang yan din. Kung kailangan ko sa kang gagalaw, yung mga makikilala mong kung hindi ka magiging sociable, hindi ka ganun yun
Kung hindi ka gagalaw, hindi din gagalaw yung mga instrumento ng Panginoon para sa'yo. Ang ibang tao nga, instrumento lang ng Panginoon para gumalaw sa buhay mo. Side character sa story mo. Hindi gagalaw ang mga plot o ang mga characters. Kung hindi ikaw wala kang ginagawa sa story mo. Aasa ka na lang na sa takbo ng buhay ng iba. Aasa ka sa tulong ng iba lagi. Hindi pwede yun, may plano ang Panginoon para sa'yo. Napakaganda ng plano niya para sa'yo at kailangan gawin mo yun. At ine-expect niya na gagawin mo yun. Although na hindi, madi-disappoint natin siya most of the time. Pero, sana yun yung ating layunin. Samahan siya. Tiwala tayo. Kasi lahat ng plano naman niya, kakabuti natin. Parang para tayong yung kaibigan o anak na paulit-ulit mo lang sinasabi ang isang bagay. Pero hindi niya maintindihan. Kailangan niyang gawin to, kailangan niyang gawin yan. Kasi makakabuti to para sa kanya eh. Alam niyo yung mga ganun, yung itatanong pa, laging lalapit sa iyo. Ang dami na nandyan. Andyan ang Panginoon, andyan ang Mama Mary, andyan ang Holy Spirit. Andyan ang sarili mo. Kailangan mong buhatin ang sarili mo para maging better. Ikaw ang bida ng story mo. Napakaganda ng plano ng Panginoon para sa'yo. At depende sa'yo kung paano mo papagandahin yan. Ngayon, yung Bible verse, sobrang halaga niyan kasi magbibigay sa atin ng lesson na magtiwala lang. Yung faith natin, palaguin lang natin para sa Kanya. Kasi kakabuti natin yun. Wala namang siyang ginagawa, kakasama natin. God is a caring Father. And Jesus Christ is a caring brother. So we should appreciate that. The Holy Spirit is with us every single day. And we should follow that. Sundin natin yun. Yun lang guys. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Mas kilalanin ang Hesus Kristo at ikayatin ng iba na bumalik. Lalo na yung mga naliligaw na landas.